Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamungad Daily Gospel Reflection. Ngayon ay September 2, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 4, verse 31 to 37. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan siya kung magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas, "Anong pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Narito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka. Ikaw ang banal ng Diyos." Subalit pinagwikaan siya ni Jesus, "Tumahimik ka. Lumayas ka sa taong iyan." At sa harapan ng lahat, ang tao'y inulugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. Nanggilala silang lahat at nagsabi sa isa't isa, "Anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa. Pinalayas niya ang masamang espiritu at sumunod naman sila." At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa gospel natin ngayon, pumunta si Jesus sa Capernaum at nagturo sa sinagoga. Narinig natin na namangha ang mga tao dahil kakaiba siya kung magturo. May kapangyarihan ang kanyang salita. Habang nagtuturo, narinig natin sa gospel na may isang lalaki na inaalihan ng masamang espiritu. Sumigaw ito. Anong sabi? "Anong pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Pumunta ka ba para kami wasakin? Kilala kita. Ikaw ang banal ng Diyos." Pero inutusan ni Jesus ang espiritu at sinabi rito, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." At agad siyang pinalaya. Nakakatawa dahil buti pa yung demonyo. Kilala si Jesus. Kilala siya bilang banal ng Diyos. Sa totoo lang, may mga spirits din, no? May mga espiritu rin na tila kumokontrol sa atin. Hindi man ito literal na demonyo, pero may mga kumokontrol sa atin. May kumokontrol sa iyo. Maaring ang kumokontrol sa iyo ay takot, o kaya ay galit, o kaya naman ang kumokontrol sa buhay mo ay guilt, o bisyo, o mga negative thoughts. Minsan, ramdam natin na parang hindi tayo makawala sa mga ito. Pero kagaya ng lalaki sa Ebanghelyo, isang salita lang mula kay Jesus, kayang baguhin ang lahat. Kinokontrol yung ating pagkilos ng takot natin sa pag-overthink sa kinabukasan. Kinokontrol tayo ng kawalan ng pag-asa sa ating kaisipan. Again, kayang baguhin ang lahat ng salita ni Jesus. Ang kapangyarihan ng salita ni Jesus ay hindi lang nakapako sa panahon ng Biblia. Buhay ito hanggang ngayon. Kapag hinayaan nating pumasok sa puso natin ang kanyang salita, kaya nitong patahimikin ang mga bumubulong na kasinungalingan. Marami sa atin, ang thinking natin, anong sinasabi sa atin ng isip natin, "We are not enough. Hindi ka sapat. Hanggang diyan ka na lang. Hindi ka na magbabago. Wala ka ng pag-asa." Sa gospel natin ngayon, pinapaalalahanan tayo na si Jesus ay mayroong makapangyarihang salita. Kung si Jesus ay may makapangyarihan salita,
Kung nautusan niya yung masasamang espiritu, kaya ka din niyang palayain sa mga bigat na pumipigil para mabuhay ka ng malaya at puno ng pag-ibig. For this day, pag nilaya natin, kilalanin natin, ano ba yung mga spirit na pumipigil sa iyo? Ano ba yung paulit-ulit mong kinatatakutan o kahinaan na ayaw mo nang dalhin? Yon ang pagdadasal natin ngayong araw na ito. Let us pray. Panginoon, salamat sa iyong salita na may kapangyarihang magpalaya. Tulungan mo kaming kilalanin ang mga bagay na pumipigil sa amin na maging malaya at masaya. Patahimikin mo ang mga takot at alalahanin sa aming puso at palitan mo ito ng kapayapaan at pananampalataya. Gamitin mo rin kami upang maging kasangkapan ng iyong pag-ibig at kagalingan sa iba. Amen. Kaibigan, gumaang ba'y pakiramdam mo sa gospel natin for today? Kung nakatulong itong pagninilay na ito sa iyo, huwag nating itong itago. Huwag natin itong sarilinin. Ibahagi natin ito sa ating mga GC, sa pamilya, sa kaibigan. Baka sila rin. There's a spirit that controls them. Hayaan natin ang salita ng Diyos ay makarating sa mas maraming tao dahil makapangyarihan ang salita ng Diyos. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan. Nag-aanyaya na sundan sa ating mga social media account, Kuya Sam Pagaduan. At lagi nagpapaalala, halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.